Sa isang marangyang shopping mall sa Europe, isang simpleng Filipina woman ang tahimik na pumasok sa isang luxury boutique. Wala siyang mamahaling alahas, walang designer outfit, simpleng puting t-shirt lamang, pantalon at lumang sneakers. Ngunit habang papalapit siya sa entrance, agad siyang hinarang ng saleswoman. "Miss, baka hindi mo afford dito. Mukha ka namang walang pambili." Tahimik ang paligid. May mga taong napapatingin. May mga staff na pabulong na tumatawa habang hinuhusgahan ang kanyang itsura. Mahinahon lamang nang umiti ang babae. "Titingin lang ako ng regalo para sa mga kumari ko." Ngunit lalo lamang siyang minata ng saleswoman. "Yung bag dito mas mahal pa yata sa buong suot mo. Hindi bagay ang tulad mo dito sa sosyal na lugar." Lalong tumahimik ang butik. Ramdam ang tensyon. Lahat nakatingin, naghihintay ng magiging reaksyon niya. Pero ilang segundo lang, biglang nagmamadaling lumapit ang store manager, namumutla at halatang kinakabahan. "Ma'am, kayo po pala si Victoria Laurent?" Parang tumigil ang oras. Isa-isang namutla ang mga staff. At sa mismong sandaling iyon, lumabas sa giant digital billboard ng mall ang breaking business news. Victoria Laurent, mysterious billionaire tech investor, acquires multiple luxury companies across Europe. Nagulat ang lahat. Ang simpleng babaeng minamaliit nila, isa palang multi-bilyonaryang negosyante. Maya-maya ay dumating ang kanyang luxury bodyguards at magalang na yumuko sa kanya. Nanginginig sa hiya ang saleswoman. Ngunit nanatiling kalmado si Victoria. Dahan-dahan siyang tumingin sa kanila at nagsalita. "Hindi lahat ng mukhang mahirap, walang halaga." Sandaling natahimik ang buong butik. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Your sales representative are fired. By the way, I need 20 Birkins para sa mga kumari ko. Deliver them to my office." At sa isang iglap, ang babaeng minata nila, siya palang pinakamakapangyarihang taong nasa loob ng mall.